Magandang araw sa iyo, Lady Jing, maging sa mga masugid mong tagapakinig. Sana hayaan mong maibahagi sa iyong channel ang kwentong misteryo ko. Bago ko simulan ang kwento, hayaan mo muna akong magpakilala. Ako si Jen, tubong Visayas. Isa akong nursing student, pero sa kasamaang palad ay hindi ako nakapagtapos. Hanggang third year lang ako sa kadahilanang kulang sa pinansyal. Isang araw, dumating ang dalawa kong pinsan galing Mindanao. Tawagin niyo na lang sila sa pangalang Lorna at Chinggoy. Sa pagdating nila sa amin, ay may isa pa silang kasamahan na napag-alaman kong girlfriend pala ni Chinggoy. Tawagin niyo na lang sa pangalang Grace. Halos magkakaedad lang kami ng mga pinsan kong ito. Ako kasi nasa 23 taon na sa panahon ito. Nag-aaral pa naman ang mga ito. Si Lorna ay isang educational student at si Jinggoy naman ay IT ang kinuhang kurso. Naisipan ng mga pinsan ko na ito na magbakasyon dito sa Visayas. Dahil buwan naman ng bakasyon ngayon at marami daw kasing isla na maganda dito sa amin. May napili na silang puntahan. Nakapag-book na daw sila sa isang resort. Ang mga pinsan kong ito, Lady Jing, ay talagang may mga kaya sa buhay. Dahil sa parehong may magagandang trabaho ang mga magulang nila. Sinabi nilang gusto din nila daw akong isama sa bakasyong ito. Dahil bihira na lang kami kung magkita. Nahiya naman akong sumama kasi wala akong pera na pwedeng gamitin sa lakad na ito. Kaya tumanggi talaga ako. Kaso hindi sila pumayag. Libre naman daw nila ako, kaya okay lang kahit walang pera. Ayun na nga, pumayag na lang ako at pinagpaalam na rin nila ako kay na mama at papa. Nga pala, ang kwentong ito ay nangyari noong 1993. Natulog muna ng isang gabi sa amin ang mga pinsan ko. Hindi man kalakihan ang aming bahay, ay may 3 kwarto naman ito. Napili nilang doon na lang sa kwarto ng Kuya Noel ko. Kasi wala naman doon si Kuya. Salukuyang nagtatrabaho sa Maynila. Yung 2 ko pang kapatid ay iisa lang naman kami ng kwarto. Kinaumagahan, matapos makapagkape, ay nagpaalam na kami kina mama at papa. Pinapaalalahanan naman kaming mag-iingat sa aming pupuntahan kasi wala daw kaming kasamahang matanda sa bakasyong iyon. Ito kasi yung unang bakasyon kong hindi kasama ang mga magulang ko. Pero itong mga pinsan ko ay sanay na sanay naman sila na magbakasyon nang sila-sila lang. Palagi din kasi silang pumupunta sa probinsya ng lola ko sa tuwing bakasyon, kung saan
Malayo din naman ang lugar na ito. Ayun na nga, umalis na kami. Medyo ilang oras din ang lalakbayin namin ayon kay Lorna. Totoo nga, sumakay pa kasi kami ng bus ng mga 3 oras. Pagkatapos, sakay na naman kami ng tricycle. Pagkatapos ng mga ilang minuto, ay saka pa namin narating ang naturang resort. Hindi naman masyadong maganda ang resort na iyon, pero okay na rin kasi tahimik ang lugar. Natuwa ako kasi pareho talaga kami ng hilig ng mga lugar ng pinsan ko. Mas gusto ko yung ganitong tahimik. Nang makapasok sa resort, ay nagpunta kaagad sa front desk ang pinsan kong si Jinggoy. Naghintay lang kami. Maya-maya ay tinawag na kami nito. Nakasunod na ito sa isang tauhan ng resort. Iganiya kami ng tauhan sa 2 malapit na kubo sa dalampasigan. May 5 kubo na naghihilera doon. Sa pang-4 na kubo kami ng pinsan kong si Lorna. At si Jinggoy naman at si Grace ay magkakasama sa pang-5 kubo sa pinakadulo. Bawat pagitan ng kubo ay may nakatayo na puno. Bale, nasa kaliwang bahagi ito kung harap ka sa karagatan. Sa kanang bahagi naman ng resort ay ganoon din. May 5 kubo din doon at ganoon din ang itsura kagaya ng sa kaliwa. Mga bandang tanghali na ng mga panahong iyon. Kaya napakaaliwalas ng paligid. Hindi masyadong mainit. Maliit lang ang mga alon. At tanaw ko ang mga naliligo doon. May mga 2 grupo lang ang naliligo sa dalampasigan. At nag-e-enjoy ang mga ito sa napakalinaw na tubig. Napakaganda ng paligid, Lady Ching. Kanina nga, sa pagpasok namin, akala ko hindi ganun kagandahan. Kasi hindi naman masyadong garbo yung labas ng resort. Pero nang makapasok kami, ay dito ko na nakita ang kagandahan. Pinagpatuloy ko na ang paglalakad ko at pumasok na sa naturang kubo. Pagpasok ko, nakita ko si Lorna na humiga sa kama. Malapad ang kama na kasya ang 3 tao. Matapos makaupo, ay sinimulan ko ng ilipat sa maliit na cabinet ang mga gamit ko. Sabi kasi ng pinsan kong si Lorna na magtatagal kami ng 1 linggo sa islang ito. Wala namang problema sa akin. Kasi masaya naman akong makasama ko sila. Nagugutom ka ba? Biglang tanong ng pinsan ko. Sabi ko naman na medyo. Kasi kape at tinapay lang naman ang naging laman ng aming sikmura. Nagyaya si Lorna na pumunta sa kafeteria. Sila Jinggoy ba tatawagin natin? Tanong ko sa kanya nang makalabas na kami sa kubo. Anihayaan na lang daw ang mga ito. Kasi kakain naman iyon kung nagugutom. Yun na nga, na makapasok sa cafeteria
ay nakita kong may mga kanin at ulam naman na nakadisplay. Kaya natakam ako. Umorder na si Lorna. Pumili na rin ako. Matapos kaming kumain ay bumalik naman kaagad sa kubo para magpahinga. Hindi namin namalayan ni Lorna na mag-aalas 4 na pala ng hapon. Nagising lang kami sa katok ni Chinggoy. Nang pagbuksan, inaya kami nitong kumain daw at pumunta sa bar. Hindi kami tumanggi. Shortcut tayo sa kwento, Lady G. Naligo kami sa dagat pagkatapos ng maghapunan. Nag-enjoy kami. Malamig ang tubig at nakakawala talaga ng pagod. Kaya, ayun. Matapos makapagligo, ay tinungo na rin namin ang kubo para makapagpahinga. Bukas na naman ulit. Isang linggo pa naman kaming magbabakasyon dito. Kaya sa ngayon, napagdesisyon na naming matulog na muna. Magpahinga para kinabukasan ay ma-enjoy namin ang lugar. Sa kalagitnaan ng pagtulog namin, bigla akong nagising nang biglang makarinig ng isang humahagikik. Alam kong hindi iyon galing sa kubo ni Chinggoy. Kasi parang nasa mataas iyon na parte. Sa hinuha ko, nasa itaas iyon ng punong kahoy na pumapagitna sa dalawang kubo na inuukupan namin. Bigla akong bumangon at binuksan ang bintana. Kortina lang kasi ang nakaharang dito. Pagkabukas ko, may nakita akong nakaputing damit na para bang umaakyat sa puno ng kahoy na iyon. Nagtaka ako kasi wala naman talagang mga sanga sa ibaba na pwedeng makapitan ng taong iyon. Parang easy lang sa kanya na umakyat. Parang wala lang talaga itong umakyat doon. At ilang minuto pa, nandoon pa rin iyon at hindi tumitinag sa pagkakaupo. Rinig kong humahagikik pa rin ito. Nahintakutan na ako. Kaya sa takot, bumalik ako sa higaan at kinalabit ko si Lorna. Sinabi kong gumising ito dahil nakarinig ako ng isang aglik at may nakita akong isang taong nakaputi doon sa may sanga. Nagising si Lorna. Tinanong niya ako kung bakit ko daw siya ginising sa kalagitnaan ng tulog. Sabi ko naman ay may nakitang akong isang tao sa labas at nasa ibabaw iyon ng puno ng kahoy. Pinuntahan naman namin Lorna yung bintana ulit. At sa pagkakataong ito ay nagtaka ako kasi wala na ang taong nakita ko. Sabi naman ni Lorna na matulog na lang daw kami ulit dahil baka guni-guni ko lang yon nang dahil sa kapaguran sa biyahe.